Yo, what's up mga bro? At nandito na naman tayo sa panibago natin panggagatas at manggagatas na naman tayo ng walang katapusan. Alright? At ito na ang pinakahihintay natin mga bro. Ang laban na talaga namang halos padagundungin ng Metro Tent. So bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang munang pasalamatan lahat ng sponsor na sumusuporta pa rin sa atin. Yan, na Hypebeat, yan, Real Jokes Clothing, 74, Crown Manila at branded yan, Black Manila, Unhinged, Egocentric at saka ano pa ba? Yun, Killions. Yan. Salamat Boss Parak. Thank you. At eto, nandito na tayo sa ating laban na talaga namang inihintay. No? Ang i-review natin ay ang laban, ang battle ni GL at ni Raffian noong Vuelta Balentong 12. So sa lahat ng mga nakapanood ng live neto, palakpakan natin ang sarili natin mga bro at nakasaksi tayo ng isang laban na talaga namang maaalala mo hanggang sa ilang buwan o taon pa ang lumipas. So yun, wala naman na tayong kailangang antayin. Umpisa na natin agad bro ko. Let's go. Sa Flip Top staff na kahapon pa lang andito na lahat ng mga suppliers natin represent collabs. Shoutout sa inyo lahat. Flip Top official merch, silipin nyo yan. Vuelta Balentong through the years. Kanina nagsuot ako ng soundcheck shirt. Ayan, masilip niyan online. Sa kanan ko, galing pa ng baras para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Raffian. Damn. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Fuck the God! Yeah. Mga bro. Bago nangyari tong laban na to, kung alam niyo lang kung gaano kalakas, kung gaano katindi yung aura ni Raffian sa mga tao, kung gaano siya, kumbaga parang kung gaano siya ka-favorite bago niya to nilabanan si GL. Kung alam nyo lang, sobrang sa kanya lahat pumapabor. Kaya tingnan nyo, pagka ganun pa lang, di ba, nagiyawan na. Sa kaliwa naman, Palolay na represent. Pangalawang battle niya ngayong gabi. Mag-iay tayo lahat para kay GL. Tubig ikahinga, langit ikaw tampok, puno kikalibay, iwasukot masalot. Jojo, Dark Horse. Yeah. Shout out Dark Horse Clothing. Shoutouts Dark Horse Clothing, shoutouts sa Hypebeat, shoutouts sa Black Manila, Flip Top Beer, tikman yan. Yeah. High Minds, Pinoy Pawn Stars, lahat ng mga represent collab, linya-linya, shoutouts sa kanang lahat. Nanalo ng coin toss, si Raffian, pinili niyang mauna si GL. Non-tournament battle to, 5 ang urado natin, pakinggan natin, unang banat, Vuelta Balentong 12. Isa buhay siya. Game, let's go. Let's go. Yo! Round 4 game! GL versus Raff. Tong boy iyakin na yung whole identity panay call out sa amin. Hoy, paano? Call out ka ng call out. Sino ka ako? O nagtawag ng nagtawag. Ano yan, Inception? Nagtawag ng nagtawag. Oh, tama. Nagtawag siya nung nagtatawag din ng audience. Ano yan, Inception? So, naka-reference to sa linya ni Looney. Pero sa tuwing nagtatawag ka lang may reception. Oo. For the validation. Gusto niyang i-fast pace. Gusto niya yung may tapik just to feel his heart race. Pero bara into views. But hirap i-translate. Kaya diamond in the rough kasi nga in bad shape. Ako, nag-call out, walang pake sa fan base. Pinaagos ko yung current para di mag-stagnate. Binago yung eksena. I'm making mandates. Kaya rough road ka lang. I'm changing landscapes. Kasi nga 'di ba, pagka tawag dito, parang yung river, parang sabihin natin yung river. Through the years, 'di ba, pag
umaagos yung ano, yung tubig, nagbabago siya ng ano, nagbabago yung pag parang pinaka dinadaluyan, nagbabago yung landscape sa gilidan ng ano ng river. Kasi pagka nag-flow yung ano, yung tubig, laging nadadamay yung ano, yung lupa, yung buhangin paunti-unti. So lagi siyang nagbabago. Kaya doon sa sinabi niya pinaagos niya yung current para hindi mag-stagnate. Yun yung ano reference nun, di ba? Pagka laging umaano yung tubig is nagbabago din yung ano, yung sahig. So putang ina, ang galing nun. Ang galing na ano nun. Na silip na ano nun, na setup nun. Talino talaga. Kaya Raf mag-upgrade tong punchliner bugok kasi tingin niya sa battle bilangan ng suntok. Nope! Kung naka-base ka sa basis ni Batas, that's basic. At ironic yung At ironic yung buod na yung ruffian criminal tas Batas sinusunod. Ang ina talaga. Grabe pumunto, men. Utang ina nga naman kasi yung ruffian, criminal, syempre, ano siya, against siya sa batas. Pero hindi naman lahat. Pero dun sa punto kasi na, ano, parang, pag nilagay mo mismo yung punto na criminal, yung ano yung kumbaga parang yung stereotype na pag sinabing criminal, against sa batas yun. So, dito, sinasabi niya na umaano siya sa batas, sumusunod siya base dun sa basis ni Sir Batas. 1-2-1-2 tapos rhyme scheme, ganyan siya bibira. Isa boxing mayroong timing, feints, etc. Diba? Like kung usapang footwork, dapat Sanji. Kung IQ Nami, depensa fourth gear, tankman haki, accuracy, Yusuf palagi yan sa battle kasi yung punch is just one piece of the puzzle. Gaya ng Tang inang galing, no? Punch is just one piece of the puzzle. Ayun din yung sinasabi na ano na ang tawag dito, yung delivery yung pagka mapresensya ka, ano, hindi po pwedeng yun lang yung malakas, hindi po pwedeng ano lang din, kumbaga parang yung content lang yung malakas, yung ano mo, yung mismong punchline mo, dapat whole package, dapat buo siya. Hindi siya pwedeng ano lang, hindi siya pwedeng ang tawag dito, isa lang yung ano, yung lamang. Dapat isang buo ka na ano, na pag pin-reset, lahat ng points machechikan. Kumbaga lahat ng point, merong ang punchline, merong ang delivery, merong ang presensya, merong ang latag ka mag-rhyme, lahat, kumbaga battle MC whole package, ganun. Ang galing ng silip niya dito talaga. Lahat ng, siguro hindi ko alam pero halos lahat ng style na bablock kaya niyang ma-disarmahan. Ganun siya katalino. 4 lamang yung perata. Pero safe naman yon. Huwag nyo nang hanapin yung Zoro, on the way pa lang yon. Kasi si Zoro, di ba, laging, sa mga nakakalam ng One Piece, si Zoro lagi siyang wala. Lagi siyang train sa malayo. Siya daw ace ng baras. Uy, barahan nagbida. Ako Hisoka at Gambit, kontrolado lang kita. Hisoka at Gambit, kontrolado lang kita. So, si Gambit, cards ang ano niya, ang pang weapon niya. Si Hisoka halos ganun din. Kasi diamond ka, di ba? And diamonds are forever. Kaso yan pang lower grade. Habang comeback ko may aura, parang 4 of spades. Kaya good luck. Galing, no? Habang comeback ko may aura, parang 4 of spades. Hindi lang niya basta sinasabi yung kada isang baraha. May may creative niya kung paano ginagawa. 4-leaf clover.
Kailangan mo yan. And if you're looking for hearts, wala ako niyan. Putang ina. Damn. Kasi Galing. nagtawag sa gubat, sige lubos-lubusin mo. Kung gutom kang mamatay, sige bubusugin ko. Babalatan tong animal at pagbubuhulin ko hanggang rough maging fur na susuotin ko. Oo! Ina. Round 4 ay puro 4. Kala mo no meaning, puro Oo nga pala. Ang ina. Round 4. Yung mga baraha. Yung One Piece, 4 lang din. Kung bakit walang Zoro. Galing, putang ina. Kala mo no meaning, puro 4 yung binigay pero di forgiving. 4 Ang galing nun. Puro 4 yung binigay pero hindi forgiving. Ang inang galing. Simpleng-simple. For heaven's sake, mala dark horse ka lang, habang ako 4 horsemen sa isang katawan. 4 pa rin. Putang. O conquest, famine, war at death, mga anomalies to, ganto bangis ko, kakatawag mo sa Diyos ito apocalypse mo. Pang ina. Kasi punchliner ka lang, boy! Apocalypse. Kakatawag mo sa Diyos. Ito, apocalypse mo. Apocalypse. Katapusan. Paano ba siya yan? Para siyang ang hirap i-explain pero ayun siya. Kumbaga parang chaos. Parang chaos. End. Parang parang na God lang nakakagawa. God lang yung nakakagawa. Yun. So, putang inang ganda nun. Nanggaling dun sa dahil sa nagtatawag siya. 'Di ba? Ang ironic lang kasi nasasabi lahat yun ni GL. Ito ganun ko siya nakikita. Kumbaga parang sa tingin ko, dahil si GL dati, nagtatawag siya ng old gods. Parang nakikita niya na o naka-ready na siya sa lahat ng mga pwedeng maging bato sa kanya. Sa lahat ng mga pwedeng maging atake sa kanya, nagtatawag siya ng old gods. Dahil dito, base sa ginagawa niya dito, kung paano niya dinidisarmahan si Raffian, kung paano niya binabasag, kung paano siya tinawag. Eto, tinatawag mo ko, ito response ko. So, kung siya, nagtatawag din siya, alam na niya kung ano yung magiging response ng mga yung mga kino-call out niya. So, naka-ready siya doon. Ang galing. Tang ina. Hayop tong tao na to. At lahat umay na, dapat kang umalsa. Kaya nung ace ng baras, baka ace na port gas kasi nga bulagta. Balik sa Ace ng baras. Baka ace na port. Putang na, pang-apat pa rin, no? Pumapasok pa rin, no? One Piece, huwag ka nang umalma. Kasi nga, ungas ka, walang tapik sa dibdib. Kasi nga, butas na. Putang ina. Damn! Si Ace ng One Piece, butas ang dibdib noon dahil niligtas niya si Luffy, no, nung sinuntok siya ni Akainu. Ina, men, ang lakas ni GL, men. Napanood ko ito ng live at putang ina talaga, grabe. Ang lakas pa rin kahit panoorin sa video. Let's go, malinis na round 1 na putang ina na talagang parang nag-super saiyan, no? So, pakinggan natin si Raffian kung paano niya tatapatan yung ganung performance. Sige. Ina! Puro 4-4! Gago ka ba, bro? Tanga kung 4-4, ito'y mamasapa, no? Tang ina! 4-4.
maganda yung ano, maganda yung tawag dito. Maganda yung pinuntahan ng Rebat, pero kasi kung paano niya binigkas, ay kung paano niya in-spit, kung paano niya binuo, sa bagay freestyle lang naman yun, pero kung paano niya binuo medyo kulang. Kasi kung ito ay 4-4, ito yung hindi siya ano eh, hindi siya kumbaga parang hindi latag na latag. May mas maganda pa, kumbaga sa madaling sabi, may mas igaganda pa. Nag-chat si Arik. Sabi niya, Nag-chat siya, tipik ano yun eh, no? Ni Rafian signature niya na nag-chat sa kanya si boss. Ako, may ano rin ata to, may siguro sa future na laban niya, lahat ng mga pinagsasabi niya nag-chat si Arik, baka pagsasama-samahin niya, tapos mapunta sa isang ano, ewan ko kasi laging ganun eh. game ka, GL. Naisip ko na lang, seryoso ka ba, bro? Isa buhay champion to, di ko pa kaya yung ganto. Lamang na to. Pag ganyang kalakas kalaban, pakiramdam ko, badang ako. Kaya tignan nyo, dalawang kalaban kasi si Rafian kay Gago maliit. Nagtawag ng aso, kaso yung plano tagilid. Kahit wala na yung husky, ang masasabi nila'y rough, pag bark ko na dinig. Dalawang kalaban ng lupit. Ni Rough pag bark ko narinig. Ang ina, ang ganda rin sana nun kasi yung barko sobrang babad na talaga. Kahit ako nagamit ko na rin. Nagamit ko rin yung kay J-Block pala puta. Gago magbida. Tama lang yan para may dahilan kapag tinalo na kita. Pero para lang tong si Husky pagpantay na yung paa. Yung aso nagpi-play dead lang, ikaw mamamatay ka talaga. Yeah, that's the trick. Husky, pag namatay si GL, that's the trick. Waka bitch, oh you suck, sir. Dapat sa'yo isaker. Punch ng madami. Pagbagsak, sipain yung ulo, askal dahil di kaya ng Husky. Gagi, mababaon ka na tang ina. Tung askal yung walang breeding pero sa yung malalagutan ng hininga. Patay gutom ka Itong askal yung walang breeding pero siya yung malalagutan ng hininga. Ganda nun. Breeding. Ang galing. Pwede, pasok. nga. Nakahaing dalawa, now you will see. Sa bagay, kailangan mo yung GL para ma-spell yung gluttony o 7 deadly sins. Okay. Si Nagtala, Gino Lopez, daming katauhan netong nerdo, iba-iba. Okay. Kaya gluttony, kasi inaangkin, madami yung ano, parang, sige, pakinggan muna natin baka mali ako. Ng kulay ng balat. Kaya magmimistulang candy pag nilagay tong nerd sa box o current god. Nilagay itong nerd sa box. Nerds. Gluttony. Kasi maraming persona. Daming katauhan netong nerdo, iba-iba ng kulay ng balat. Kaya magmimistulang candy pag nilagay tong nerd sa box o current god. Iwik ka, sorry, G. Nerdong god, ano yan? Geek mythology? Na yung ulo lumaki, tila may hydrocephalus. Lumaban na lang sa underdog dahil ayaw siyang patulan ng miyembro ng Cerberus. Ay sus! Galing to sa underworld, hindi ka safe, bitch. I fucking hate this. Nung nagbukas ng pinto yung Cerberus ang lumabas tong Hade. Oh, galing to sa underground ikaw. Galing sa tryouts. Tas si Tweng kalaban ng finals. Tangina, ang daming magaling sa Luzon. Kung dito ka sumubok, Chong, dadaan ka sa hard way. Pasalamat ka sa Visayas, ilan lang kayong kaya yung Tagalog na language. Baka lunod kung sumulpo to sa Motus, Pulo o sa Floodway. Di sana makikita tong train kung dumaan sa underground na parang subway. Ang ganda nun. Yun ang sinasabi ko, mula punto, set up hanggang sa punchline, puking ina. Madiin. Ang ganda nun, putang ina, ang ganda ng punto, ang ganda ng nilandingan, ang ganda rin kung paano sinet up, mentang ina, dun, dumali si Rapian dun, isa. Shit, ang inang gandang punto nun.
Putang ina. Ay nabayos ah. Pasal... Alam mo bakit? Kasi ang lakas ng linya na yon. Alam nyo yan. Ang lakas ng linya na yon. Pero yung mga tao parang wala siguro kasing naipon na momentum kaya hindi sumabog ng ganun. Pero putang ina, ang lakas nun. Ang lakas nun. Salamat ka, may internet kayo. Kaya may sarili kang galaw. Kasi nung tinanong ko si Van, yung mukhang kurimaw, hanggang ngayon daw, di pa rin tapos sa kanila yung laban ni Pacquiao. Eh ikaw, dahil sa internet bandwidth, lumaki na ulo neto kaka-bad trip. Sa dalawa bumangga, may ipit sa gitna tong subway, masa-sandwich o sasagasaan ni Wilson the Ba... Subway masa-sandwich. Putang ina. Alam mo talaga kung ano eh, kung yung mga reference si Raffin, yung mga pinaglalagay niya sa round niya, alam mo talagang mapera eh. Putang ina. As, total matapang ka laugh trip, habang ginugulungan kanyang katawan ay isip ko humps. Mababang balakid, balik. Putang ina. Ang lakas nun, gagi. Putang ina. Balik na rin mga senaryo, isa sa kanyang tactics na nire-rehearse. Pagkabangga sa kanya, tas nakitang nangingisay pa ako naman magre-reverse. Binabaon na kita, nerd. Yan po rin yun. Kaso yung ganong tot, nagamit na ni Tips yun. Yung ganong tot medyo ganong tot naman. Pero okay pa rin, malakas pa rin. Dirt! Ngayong nililibing kita, yung pag-ascend mo tapos na ako, you're going back to Earth! Pero sir, salamat sa blessings. Kala ko walang mapapalamin. Pero biniyayaan mo ng God, tas libingan niya ako papagpapalain. Alam kong mas trip nyo sa akin sa akin. Gustong gusto nyo yung ungas kahit na kulang binato. Kung tingin nyo dyan, Panginoon, tama ka ako batas. Sa lahat ng may ayaw sa akin, mga putang ina nyo! Sa lahat ng bibilib, mga... Sayang, dapat hindi na yan. Sayang. Kaya sige, yung sigaw nyo sa kanya, Okay, setup lang pala siya. Okay, gets. ilakas nyo pa, kahit nakakakaba. Pre, yung hate, kaya yun. Kahit nakakakaba yung sigaw nyo sa kanya, ilakas nyo pa. Pero tandaan yung pressure makes diamond. Okay. Hindi lang pressure. Time. Parte lang yun ng kailangan para makagawa ng diamond. Pressure and lot of time. Hindi lang milyong taon. Ganun para mabuo yung diamond. Kailangan yun. Tandaan yan. Yo, tagal ng setup. Yo, bago simulan yung round 5, if that's fine. Gusto ko lang sabihin yung panapos ng punchline. Ngay. Ayan na. Pinadala ng baras! At kay Raffian ang panalo. Game! Pansin nyo ba yung mga wordplay ni Rafi? Wala na. Ano na to? Kumbaga parang disarma na ulit. Putang ina. Parang deja vu. Yung tipong, woo! Solid! Grabe yung bars. Pero teka, bakit tunog pamilyar? Di ba? Gaya nung mamasapano, pagpapalain. Barko! Putang, sige, kakasabi ko lang, barko, di ba? Tang ina talaga. Ay, ito, onting lang, share ko lang. Itong ganitong klase ng ang tawag dito, pre-med to, na nakagitna. Hindi, pre-med siya, pero, sulat siya, pero meron siyang bakante. So, ginawa ko to nung laban ko kay Class G. Nung laban ko kay Class G, nasa gitna siya ng round 2 ko. Tapos, naglagay ako ng bakante doon. Pero, yung nilagay ko doon is yung parang, kung ano yung ila-line mark niya. Puta, napahiya ako. Kasi, buong round 1, 2, 3 ni Class G, wala siyang line mark na ginawa. So, risky tong ganito, lalo kapag, pero kapag buo yung loob mo at alam mo, sigurado ka at napag-aralan mo yung kalaban mo, mabisa to. Parang yung kagaya yung ginawa ni Poison 13 sa laban niya kay
kay Batang Rebelde, naglagay rin siya ng bakante. Meron din siyang pre-med doon. Kung ano yung iparody ni ni Batang Rebelde, yun yung isasalpak niya doon sa bakante na yun. So magandang magandang galaw. Pero talagang risky siya kasi paano pag hindi? Nakalagay na siya sa sulat mo, 'di ba? Hindi mo na siya pwedeng baliin. So kailangan sure ka, kailangan sigurado ka. So malakas yung ganitong klase ng bulob talaga. Tsaka ayun, nag-pay off ng maganda kasi kumbaga nagtugma lahat eh. Professor X, spelling, etc. At marami pang iba na alam mong nagamit na. Pero tong rapper buang, kaya di ka master ni remaster mo lang. O inalter mo lang, kaya inferior inside, ina-adjust mo lang yung setup interior design. Tas proud taga Rizal, pero influence international. Yes. Ganyan magsalin. Yung pagkat ng punchline sa labas ng galing. At sino nagsumbong sa... Ayan, yan din yung yan din yung kumbaga parang naging punto ko nung round 3 ko sa kanya. Kaya lang sa jokes ko binabase. Yun nga, Rizal siya, pero lagi siya nag-i-English. Pati yung niya, yung mismong style ni Raffian talagang galing labas. Sa akin, well, si Marshall. Kaya lang ang ganda ng setup niya dito. Yeah. Kaya para tong kriminal at ironic din par na Bonifacio pa mismo nag-snitch sa Rizal. Putang ina. O kung saan-saan nang galing, parang adik nag-score, tinalo pa si JD sa dami niyang source. Kaya Rafi, ano punto? Well, reverse to rather, na tong Rafi yung natulfo na bistong scammer. Yes, sir. Kasi diamante ka, pero baon. At kung gustong ma-expose, well, eto na yon. Kasi recycled at reuse ilang bars mong dala. Kaya zoom sa microscope at sa klarong mata, dinaisect ko ng maigi at sakto pala. Deep inside yung diamond ay carbon pala. Kaya Pagka talaga matalino. Ina nga, sino makakaano nun, di ba? Sino mag-aakala na maaangguluhan pa yon? Putang ina. Maano pa yon? Tang ina niyan. Ang galing ang puta. Kaya di mo na malayang, walang diamante na halang. Ika'y bali-bali naman, sa talas ng espada, ika'y hati-hati na lang. Yung dila ay katanang, nananabik na lang. Di ka na mamalikmatang. Ito yung Zorro nung round 1 kararating pa tang lang. ina mo! Woo! Inang-ina mo, tignan mo naman kung paano ginagawa ni GL. Naalala ko nga pala, puking ina. Nung round 2 nga pala, umano yun. Inang-ina mo, ayop. Grabe, putang ina. Dapat ginagawa ng sariling liga to eh. Putang ina to eh. Shit. Sinetapan muna ng ng mga espada na Putang ina. Wala yun daw. Putang ina mo. Oh, Zorro! And watch my blade slice. May katana all three, parang basag yung Saint Ice. Putang ina. Oh, Zorro! Pa rin, kung sino rivals, sa lip merong katana, isa buhay finals. Putang ina. Pwede. Pero bias ba? Then I ask for... Teka lang pala. Paano kung hindi? Di ba? Ngayon natin sa inyo kung gaano siya katalino. Paano kung paano kung hindi ay hindi pwede. Talagang prediction lang kasi nauna to bago yung yung semifinals Pero yun nga, paano kung hindi
Katana at saka Lip Cram yung finals. Paano kung Saint Ice pala at saka ano? Tsaka Lip Cram o kaya Saint Ice at saka Ban? Paano yun? Tangina. Forgiveness kasi pwedeng may ban sa Saint Jehovah's Witness. See? May handa na siya. Meron na kaagad siyang ano. Kung sakasakali na hindi tumama yun yung prediction niya doon. Meron na siyang nakahanda agad. Talino. O may ban sa katana, parang modern Japan, kasi di na kailangan. O may lip sa saint, parang humalik sa simbahan. Pero kahit anong komboy, andyan ka pala. Oh, tangina. Sorry brother, di makarelate sa semis kasi laglag nung quarter. Puking ina. Kinilig din talaga ako dyan, bro. Puking ina. Oo! Tinalo nung Poseidong nagbuhat ng mundo. Ang bobo! Aray ko naman. Grabe naman. Ako Poseidon, Manu Atlas, lahat mababanatan. Oh, Pati tangina. Kumukulit ka. semi-finalist para bang naging kalaban. Old gods yung galawan, current gaganahan. Ito'y ultimate ni Zeus, lahat matatamaan. Damn! Putang ina, let's go bro, let's go! Pukining ina, kumukulit ka na ya. Ang kulit mo na. Putang ina. Ultimate ni Zeus, lahat matatamaan. Walang damage yung ultimate ni Zeus, bro. Mahina ang damage ng ultimate ni Zeus. Kaya sige, round mo na! At i-check yung ender niya. Tignan natin kung magbago. Pinadala ng baras at kay Raffian ng panalo. Tangina talaga, ang galing ng disarm mo. Ang lakas ni GL doon, pero bro, puking ina, sinasapul mo ko, bro ko. Pero di natin madidinay, ang lakas talaga. Putang ina na itong hype na to. Shit. Soro, no? Dumatas na putang ina. Motherfucker. Tang ina. Round 1, GL na tayo, no? Round 2, tignan natin ulit yung ano ni Raffian, ha? Kung yung round ni Raffian, kung medyo pero alam ko malayo to eh. Napanood ko ng live eh. Tangina! Nagre-recycle daw ako. Halata yung kabubuhan. Tapos, Poseidon na bobo daw si Slack 1. Nagre-recycle ako pero ginamit mo kanina yung linya niya na bara sa lalamunan. O, di ba? Tangina, di ba? Bara sa lalamunan. Ang dami nagsasabi sa akin na ayun daw, yung linya daw na yon, yung bara sa lalamunan, kinopya ko lang daw siya sa kanta ni Raffian. Ito siya mga bro, para lang magets nyo. Yung laban namin ni Raffian, syempre nangyari na siya. Kunyari ngayon, ano ngayon? November 3. Nangyari November 3. May a-upload tong laban. Kunyari, naglabang kami ngayon, November 3. May a-upload tong battle na to siguro ng December. Ngayon, bago 1 month pagkatapos, dun pa lang hihingin yung details kung ano yung ilalagay namin na intro song. So, hindi ko alam kung bakit nilagay ni Raffian yung intro song na yon. Hindi ko alam. Wala akong idea. Ngayon, nung inaakusahan na ako na daw yon, na kinopya ko daw yon, hinanap ko siya. Hinanap ko yung mga kanta na ito ni Raffian. Wala. Ngayon, hindi ko alam anong rason bakit ngayon nilagay doon. Hindi ko talaga alam. Totally hindi ko alam. So, kayo, kung talagang tingin nyo, kinopya ko yon, hanapin nyo yung track. Ipakita nyo sa akin, ganon. Send nyo sa akin na, ito yun, no, kinopya mo dito. Sige, sabihin nyo sa akin na ganon. Kung kinopya ko, edi, sige. Pero pag wala kayong naipakita, edi, ang ano lang kasi, kumbaga parang
hindi gumagana yung mga common sense na yung ibang ano casual fans parang walang common sense. Biruin mo, paano ko kokopyahin yung isang kanta kasi sa video mauna yung intro mauna yung intro bago yung laban. Pero sa totoong buhay, ilaban muna yung nauna bago niya isalpak yung intro song niya doon. Isang buwan pa yun na lumipas na tapos na yung laban. Putang ina. 'Di ba? Bullshit. Putang. Hindi mo alam kung minsan gumagamit ba ng utak ng ibang tao eh. Tapos linya yun ni Slack One. Tapos Kahit siya mismo, sinasabi niya no. lahat kayo bilib. Tanginang yan. Okay. Siya yung bagong apple of the eye. Wala nang dapat pag-usapan. Pero kung gaano kasintado si Raffian malalaman. Ngayon tong apple na nasa ulo nyo ang tatamaan, suntok kaliwat kanan. Kung sasabay ka please humabol. Sunod-sunod yung sapak hanggang mangitim yung balat at maging black eye peas tong apple. Pag sapak ko sa'yo ay sasabihin sa'yo Ano bay, daw? maging black eye please humabol. Sunod-sunod yung sapak hanggang mangitim yung balat at maging black eye peas tong apple. Pag Okay, hanggang sa maging black eyed peas tong apple, apple diap. Okay. Okay. sapak ko sa'yo ay sasabihin sa'yo bay, pre bumangon. Di ka pa pwedeng mamatay, inaantay ka pa sa ahon dahil ikaw yung bagong Apple. Parang iPhone 17, tas nilaban mo kay Android 17. Demonyo ka rin, huwag ka masyadong maangas. Pero alam mo pati ng old gods na dahil sa demonyo, kinain ng tao yung mansanas. Oh, ba't Adan, ba't... Ang ganda ng punto na yun. Kinain ng tao yung mansanas. Ikaw yung bagong apple. Galing. Adan, alam nyo ba? Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't... Eto na, Sayang yun. Dapat hindi na niya pinahaba. katapusan nitong sisinagtala, knockout bulagta, pagsabak sa baba. Humiling na kayo dahil makikita ninyo ang pagbagsak ng tala. Parehas lang tayong lirisismo inaangat kahit yung bayad daw mababa. Pataasan ng TF nakakasawa. Kung tunay na married to the game, ba't nyo naman peperahan ng asawa? Baka di nyo mahal. Ako, kahit magkano lang abot mo sa akin, par, ox na ako doon. Joke lang yon, wala na ako na pera na ngayon. Pero may pera ka na ngayon. Dahil sa isa buhay, dope yung check. Kaya meron ka ng dough at bread. Ngayong mayaman ka Ulit nga. sa buhay, dope yung check. Dope yung check. Okay. Kaya meron ka ng dough at bread. Okay, dough at bread. So, layered yun layered. Meron ka ng dough at bread. Dough, yung masa. Bread, kasi sa slang, ang bread, term yun ng cash or price sa pinagtrabahuan mo, breads. Ganun yung term nun nasa slang. Pagkakaalam ko yun. At saka pagka kumbaga bread and butter, yung pagka bread and butter mo yung battle rap. Ayun yung yun yung kumbaga parang pagka bread and butter kasi ayun lang yung bukod tanging pagka bread and butter, yun yung hilig mo, yun din yung pinagkakakitaan mo. So, dun pumapasok din siya doon. So, layered yun. Ang maganda yun. Kaya lang, hindi siya, kumbaga parang, hindi siya, sayang siya kung panet up lang. Siguro kung ni Raffian yun na may magandang lalandingan. Siguro. Mas siya, ma-maximize niya yung lakas nung linya yun.
Ngayong mayaman ka na, GL, ang mabubroke yung neck. Gagawin sayang. kong literal Sayang, dun lang napunta. Ang mabubroke yung neck. Ngayong mayaman ka na, GL, ang mabubroke yung neck. So, si GL, siya mismo, hindi na siya mabubroke. Ang mabubroke na yung neck. Kasi, ewan ko pero, teka lang, para lang malinaw. Ngayong mayaman ka na, GL, ang mabubroke yung neck. Gagawin Hindi, siguro, ano lang, yung literal lang na mabubroke yung neck. Kasi, ang mga, hindi ko nababanggitin. Pero, ayun nga, siguro, baka literal lang yung meaning. kong literal yung sinabi nilang break a leg. Para lumapit uli yung husky, buto mo ang gagamitin kong pang fetch. Sinagtala, di ka threat. Seryoso ka ba man? Black hole ako man. Kumakain ng tala na kumakain ng 1,000 larger than the sun. Gago. Kung suntok sa buwan, itong mga kombinasyon. Pero mga Ayun nga, isa mga, kain ng tala na kumakain ng 1,000 larger than the sun. kumakain ako ng tala na kumakain. Dapat buwan eh. Isa pa nga. Wala kuman. Di ka threat. Seryoso ka ba man? Hindi, tama Black pala. hole ako man. Black hole. Kumakain ng... Pero ito ito kasing minsan nagiging black hole. Yung star, pag nag-supernova, pag sumabog yung star, pwede siyang maging basta may chance na maging black hole yung star, lalo pag yung sobrang laki. Meron chance, may malaki, medyo, siguro 50-50, may chance na maging black hole yung star. Hindi siya literal na humihigop lang na ganun kumakain, dun siya nabubuo. Pero kasi, yun nga, kumbaga parang kung paano sa pagkakaintindi ng tao, yun yung nilagay ni Raffian. Pero yun nga, kung intindihin nyo, hindi siya basta kumakain lang ng star. Paano kung yung nabuong black hole, sabihin natin maliit lang na star, tapos nagsumabog, naging black hole siya. Paano niya kakainin yung malalaki, di ba? Hindi kumbaga hindi nagbe-make sense. Kumbaga para lang maano nyo yung kung ano yung hindi siya kumbaga parang siguro pwede hindi, pwede rin kasi kadalasan talaga ng black hole malalaki, so pwede rin. Sige Kumakain ng tala na kumakain ng 1,000 larger than the sun. Alam kong suntok sa buwan, itong mga kombinasyon. Pero mga linya'y kokonekta sa tala hanggang makabuo ng konstelasyon at doon niya makikita ang kanyang kamalasan. Makakakita itong tala ng tala sa talastasan. Baka sabihin, tanginang yan. Baka sabihin puro tala, pigang-piga na. Pakyo ako magdidictate. Gagatasan kanyang kalawakan and that's the Milky Way. Pero ang ganda na-reference ni Raffian ngayon dito. Tsaka alam mo kung bakit gumaganda na dahil nakukompress na niya yung isang angle sa isang round. Dito ko pa lang naririnig yung sunod-sunod na tala angle sa round 2. So na siya dito, kumbaga parang inaano din ni Raffian yung mga rounds niya, mas ini-improve niya. Galing. Hey, malawak daw ang kanyang brain. Milky Way. So puro about space. Milky Way. That's the Milky Way. So doon lang siya pupunta.
Pagka-headshot, sabog yung ulo ni tropa sa pool. paano niya? Pagtawak Paano? daw ang kanya. It's the Milky Way. Q ako magdidictate. Gagatasan kanyang kalawakan and that's the Milky Way. Eh. Tangina, sayang oh. Dahil pa palang pwedeng ano dun oh. Gagatasan kanyang kalawakan and that's the Milky Way. Sayang, sineta, pinorbar mo pala sana muna rap. Sayang, ganda nun oh. Parang gagatasan kanyang kalawakan. Kalawakan. That's the Milky Way. Parang lalanding lahat sa parang o ganito, ganyan. O, Milky Way. Stars. Tapos lahat umiikot lang sa space. Umiikot lang sa space. Sayang, may ilalakas pa sana po. Magandang payoff sa lahat ng ni-reference na nung ganda sana. No? Hey, malawak daw ang kanyang brain. Pagka-headshot, sabog yung ulo ni tropa sa pool pagtama. Pagka-headshot, supernova, sabog tong tala. Papaulan na ng bala. Kahit dito proper. Maliligo tong tala sa bala. Ito'y meteor shower. Nag-gunbars ka din, brother. That dito nagdala. Nag-gunbars din siya, pero nung dinibdiban na, alam niyong dito kakasa. Parang siya pa. Gustong magsabi ng pasensya ka na, tol. Siya daw si Kakashi, pero walang nagawa nung nirasengan siya ni Sur. Siya raw si Kakashi pero wala na gano'n narasengan siya ni So. Okay, so Kakashi, Copy Ninja. Wala naman sigurong ibang ano yon. Wala naman sigurong ibang layer yung ano na yun. Meaning nun, yung mismong Rasengan lang para maipasok. So, Naruto reference. Huwag niyong daanin sa presence. Tapatan niyo sulat ko. Huwag kayo may line, Mac. Huwag kayo mag-parody. Huwag kayo mag-imbento ng angulo, tang ina mo. Dami mong pinapagawa. May nanghasi. Hindi, pero sa totoo lang, kasi, totoo, style blocking kasi ginagawa ni GL, binutasan niya yung well-rounded, binutasan niya yung balance, yung nagla-line mark. Ito, yung punchliner, jokes, karamihan sa jokes niya eh. So, lahat yun, kumbaga parang, yung ano din, yung sementeryo ng, sabi niya, di ba, yung comfort zone ang sementeryo ng evolusyon. Sabi niya yun. Yun yung mga sinabi niya. Pero kung papansinin, kung titingin ka sa bigger picture, si GL yung parang nagsistay dun sa style o kung saan siya sa comfort zone. Siya yung nandun sa comfort zone, na yung comfort zone niya, ang ginagawa niya, ine-enhance niya. Kaya siya nag-a-ascend. Kaya nakikita ng tao na ascending kasi yung comfort zone niya, inaano niya, kumbaga parang ini-improve, ine-enhance niya. Pero kung kasi ganun siya nakikita eh, kumbaga nag-a-ascend si GL kasi yung comfort zone niya nga, ini-improve niya, ine-enhance niya. Pero kung umatras ka, tumingin ka sa hindi niya pala pinapasok yung jokes. Na talagang kasi nag-ice break siya ng jokes eh. Pero yung tipong papasukin niya yun, hindi niya ginagawa. Yung pagiging well-rounded, biruin mo, binutasan niya yung pagiging well-rounded. Pero putya, sa battle rap, pag sinabi mong well-rounded, ibig sabihin nun, all-in package ka na MC. Binutasan niya lang ng ganun. Kumbaga parang
walang bilang, parang walang bilang daw yun. Yung, kasi ano eh, mas pinili maging well-rounded. Pagkakaalala ko, mas pinili maging well-rounded kaysa mag-breakthrough. Kaysa umano, kumbaga para yun, kung sa ginagawa niya, mag-step up, mag-ascend. Pero, yun nga, kung titignan mo, hindi si GL yung tipo na tinatry lahat yun, hindi siya ganun. Nandun siya sa style niya, ini-improve niya lang. Hindi niya dinadagdag sa arsenal niya, hindi ganun. Ini-improve niya kung ano yung mga ginagawa niya noon. So, dun mo siya nakikitang ascending. Pero kung babalik tayo dun sa sinabi niyang ang comfort zone ay sementeryo ng revolusyon, nagre-reflect yun sa kanya. Eh ako, kung may naka-angle na nun sa kanya, pero ganun ko siya nakikita eh. Para sa akin lang naman yun ha. Para sa akin lang naman yun. Ganun ko siya nakikita. Ewan ko, ano yun yung maigi. Kung parang analyze nyo maigi. Kung mali ako, pwede yung mali. Hindi naman ako tumatanggap naman ako ng kamalian. Pero ganun ko siya nakikita na parang bakit nga naman ganun? Yung parang comfort zone, sementeryo ng evolusyon. Pero hindi mo naman tinatry itong iba. Left field, tinry niya kay MR. Pero yung iba pa, wala. Hindi niya naman tinatry. Siguro. Yung slant drive ni Saki, yung iba pang mga hindi niya tinatry. So, out of nowhere jokes, yung mga witty jokes, di ba? Hindi naman natin narinig si GL na gano'n, di ba? So, pero alam naman natin na pagka natutunan o dinagdag niya sa arsenal niya yung gano'n, lilintik pa lalo ang lakas niya. Kagaya ni Vitrum, wala naman yan jokes. Galit na galit sa jokes yan dati. Galit sa comedy yan. Pero putang ina, grabe siyang lumakas nung nilagay na sa arsenal niya yun. See? So, yun yung akin lang. Kumbaga parang pwede nyo akong na kung mali yung ko, edi sige, mali. Pero yun lang, yung ganun ko siya nakikita. May mong pinapagawa, men, ang hassle. Ang daming utos ni G, parang 10 commandments. Kaya ako sinuway para pakita na hindi complex yung God, may God complex lang yan, pero mahina. Tingin nyo siya yung God, pues tatapakan ni Godzilla. Tingin nyo siya yung face of the league, lahat kayo malina. Kapal na mukha, maaabunai ang pabida. Pag tinalo kita, rough na ang face of the league, parang mukha lang ni Anig. Round 2, GL pa rin ako doon. Hindi enough. Hindi enough yung round na yun. Para, hindi siya sapat para magkita sa gitna. Masyadong malakas yung pinakita ng GL. Constellation, Slack 1, Talastasan, Balakid, yun, mga ganun. Yun na yun! Pucha, yung enter niya binago. Pero sa bagay, yung pinadala ng Baras at kay Rafian ng panalo, mukhang di na sigurado. Tangin na talaga nga. Di ba? Talino. Pero champion pala yan sa Floodway Rap Battle League. Yes. Floodway, uy, kaya siya daw yung bagong current. Kayo naman manghang-manga. Well, ako si Noah sa Biblia, sa flood handang-handa. Pero pwedeng pinagrabe. Mas madiin yung pagkahabi. Ako'y Moses dun sa dagat ng current bahati. So, dalawa na. Noah, Moses. Kaya para tong propeta. Except yung Propeta. ender niya kanina na mali yung kutob. Kala ko flood sabay sa Agos, ba't di ka sumunod? Oh well, DPWH. Kasi waktong mang-ulol at nakita nyo na sobrang palpak yung flood control. Pero ikay walang pake, di ba? Kaya lang, butang ina. Hindi ko alam. Sobrang dami kasing gumamit. Kasi tinira mo si Vitrum sa pagiging rallyista. Putang inang dis na. Ikay Repin Rizal, tas galit sa aktivista. Di ba? Para Pansinin nyo. Inaano niya dito yung ender ni Rafian na yung pinadala ng Baras, di ba? Pinadala ng Baras.
yung ender na yon. Parang inaano niya dito na kung sasabihin pa ba ni Raffian, ganun. Kaya ganyan siya, parang medyo magulo. Kasi second round pa lang ni Raffian eh. Siyempre, sa third round niya sinasabi yun. Naka-ready to na, na third round na siya yung huli. So, kaya nagiging ganito, medyo magulo siya pakinggan. Pero kung si GL yung naging huli dito, puta, yung mga rounds niya mas lalong lalakas pa. Magmumuang ribat. Pero kahit ganito yung round niya, lagi siyang may pang safety, kagaya kanina dun sa lip may katana, isa buhay finals, diba? Sabi ko naman kung paano kung iba yon, sabay nilatag niya na pag ganito yung naging setup, tas ganito meron pa rin siyang setup doon. So magaling talaga. Tunog astig siya, pati bansa ay kinalaban, ginawang diamond in the rough, perlas ng silanganan. Kaya tong current ng baras, masasakop agad. Ako yung hangin galing Leyte pagkahakot sagad. Hinarap ko storms sa pagkahakot sagad. Survivor ng Yolanda at mababalot ka, Brad. Hinarap ko storm surge, di matatakot sa flood. Kaya ng legacy yan. O ano hinihintay nyo? Walang legacy yan. Walang ambag na brand new. Yung approach ay same lang, habang sa akin IQ at makabagong game plan. Gaya ng sinadya ko yung 2 battles para tumagal ang prep mo. Yun ang game plan. See? Tangina, kailangan, malaking bagay siya sa battle rap. Para maging greedy ka sa oras at yung rounds stretch mo. Parang Marcos gets nyo. Extend yung time niya. Yun ang gawain. Parang Marcos gets nyo, extend yung time niya. Tangina, ang galing. At nung nalamang time is gold, gusto niyang nakawin. Putang ina. Kaya yung Diamond, may daya. Sa overtime sa Sapaw, saktong diamante. Diamante ni Imelda, galing yan sa Nakaw. Kaya gasgas Tangina, pasok lahat, no? yung Diamond kasi hindi ka priceless. Stupid lang sa highness, mamamatay kang flightless. Parang suicide bomber na merong life vest ako. Yung meta, Suicide bomber na merong life vest, no? Puta, nonsense, no? Yung life vest, nonsense. Kumbaga pampalito lang. Hindi. Kumbaga parang ano lang siya, pangtago ng mga bomba. mo na believe ang wisest. Yung meta, bulis mo sa bilis mag-digest. Yeah, I'm the nicest. 2 battles, wildest. Pero hindi to kindness na yung dream match mo, ginawa kong side quest. Oo, wala akong pake. Ang daming flex nga lang talaga ni GL, sobrang dami. Gusto ko maumay siya, tanggal yung sungay niya. Tipong pinaghirapan mong ligawan tas tinutime ka. Mga punto, no? Putang ina. At kung mag-isa buhay ka, well, ako rin para hantingin ka. Ako'y sasali lang ulit para patalsikin ka. Shit! Kaya makinig ka. Ito na yung round 6. 6 sa pang-6 na battle. Well, edi may call out na kasama. Sa ika-6 yan tatama. 6 thread dun saan. At si Vitrum na bahala. Ikaw, Ang 5 ina talaga, grabe. Butang ina, round 6 sa pang-6 na battle. Mga ganong klase ng detalye, nasisilip niya pa, no? minutes kada round. Yan ay trap, you guessed right. Para sa'yo yung quantity while I get the best rhymes. Disiplinado at finest. Ito'y kitil with deadline. I don't need the time less. I can kill with less time. At kung tunay kang Rizal at gusto mo ng lunas, iba't di ka magpakita sa luneta bukas. Ang ina, let's go! Okay, yung round 3 ni GL, hindi na siya ganun kalakas nung kagaya ng round 1 and 2. So, yung round 3 niya, medyo huli na bumomba ng mga haymakers. Pero,
malakas pa rin kung ikukumpara sa mga naging round ni Raffian. Malakas pa rin talaga. So, yun. Pakinggan natin muna Raffian bago tayo decision. Tangina! Grabe aba! Nagpa-flood control ka, siguraduhin mo dun bukas na magrarally ka ha. Abangan niya yung bukas, baka naka-skimas yan, tapos nakasando. Tangina! Tapos sinita pa yung oras ko? Sure ka, men? Bakit last year hindi ka sumunod sa time limit ng isa buhay tournament? Oh, teka lang. Ako dito nagsisipi. Pepwesto lang sa Gedli. Tas yung patunay na hindi din sumusunod sa oras si GL, pinost ko na sa FB. Ayan, gago, pinost ko nga, legit. Ayan o, pinost ko. Nasaan yung sa ano dito? Papakita natin yung oras niya kasi sinisita niya yung oras ko eh. Pakita natin kung sumusunod. Asan dito? Dapat natin yan. Saan? Basta malayo, ayan o. Kay JD, round 3, 4 minutes and 25. Tangina, hindi daw ako sumusunod sa oras. Mga imbento mong rules, hindi ko nire-recognize. Malamang susunod ka sa oras, dalawa laban mo, mahihirapan ka mag-memorize. Tangina mo. Gago. Oo, siya yung nanalo sa isa buhay na sobrang dikit. Mga pangontra ni Vit di umubra sa kanyang obrang bit-bit kaya inalayan nyo siya ng suportang hitik. Pero tong Diyos nyo nga... Sana hindi na ginawa niya yun, ni Raffian yun. Yung ano, sayang. Naka-apekto sa ano yun, sa round niya. Sobrang naka-apekto. Ngayon ay pinagkampyon para makuha lang yung koronang tinik. Ang sisihin mo yung inchik. O si Boss Enigma, bro. Pinapapatay ka niya dahil atheist siya, ayaw niya ng mga Diyos-Diyos sa ligang to. Maghugas kamay ka na ko. Ito'y iyong sintensya. Papunta na sa kalbaryo nito at makikita ebidensya. Ngayong mga linya'y lumalatay sa Diyos, ito ay pinitensya. Dahil ito daw yung second coming nung nakasalamin na kid. Pero hindi ikaw yung BL, GL. Sulat mo ay diinan. Sinagtala, anino lang ata nung liwanag na galing diliman. Napupuno na ako dyan. Galing, no? Putang ina. Astang balakid masidhe. Oo, yung oras ko mahaba pero yung pasensya maikli. Putulan ng binte, maiging malumpo, hatiin ng bungo. Tutal humahakot kay balakid, gagawa ng bakod gamit sarili niyang buto. Inaantay pagbabalik ni Allen, tangina nito. Pues mamamatay ito sa train station, kakaantay sa master, parang Hachiko. O Hachiko, Japan, anime. Sana ginatasan mo pa, Raf. Tangina, yung train of thought. Yung nagstay sa train. Dami pa nun. Sayang. Kayo na magpaliwanag kay Looney na support ka, rival. Ito'y mababa pang balakid para sa Colossal Titan o Titan. Masyadong advanced si Raffian. Ngayong pumapatay na ng God, ito'y Clash of the Titans o Titans. Dahil pambata lang yung superhero nyo, parang Teen Titans o Titan. God, teen, binata, bata, young God, current God. Yun ba yung train of thoughts na kaya mong gawin? Dahil sumasakay sila'y akala'y magaling ka na rin. Abay mga taga Maynila yan ba'y mga sanay magsiksikan sa tren. Kaya damn, paikot-ikot lang ang biyahe ng tren at yan ang revolusyon mo. GL train of thoughts ang sementeryo ng evolusyon mo. At Pagaya ng sinabi ko kanina, 'di ba? Kung papansinin niyo siya yung nandun talaga sa loob ng estilo niya na hindi siya lumalabas. Kumbaga parang hindi siya nagtatry ng something new, improving, enhancing ng ng kanyang ng weaponry, kumbaga parang kung ano yung pwede niyang, yung arsenal niya, yun ang ini-improve niya, ini-enhance, kaya nagbumuang ganun. Pero kung titignan natin, hindi talaga siya nagtatry ng iba. Halimaw ako, pero mag-train ka pa rin, tol. May halimaw sa train. Shake, rattle, and roll, heartless.
Heartless beast na heart ang kinukuha. Reverse Hunter x Hunter ang tatanggalan ng puso si Killua, di puta. Tung train, kailangan pa mag-train ng may training wheels habang ako sinusubukan lang aking latest skill. Kaya pasensya kung magiging taga-late aking latest skill nung in-interview Ang ganda rin nun, putang ina. sa ni Batas, nag-brownout sa kanila. Leche. Tapos bumibilib kayo sa putapete? Ba't ako maniniwala sa current na taga-Leyte kung saan madalas walang kuryente? Tang ina pre, walang kuryente sa inyo, tas current god yarn. Tas sobra ka naman. Dating current naging sinagtala, puta baka maging solar ka na niyan. Tas kayo naman, doon sa Kakashi. Current naging sinagtala, naging solar ka na niyan. Current. Hindi, sa bagay, yung tala lunar. Ay, lunar? Hindi, ano pala ang lunar? Buwan. Kiluwa, Solar. kuryente yung Tama, solar. Kasi araw, star yun eh. Solar. barena. Siguradong you're screwed pag sumabay sa current. Yung letrang binato na nagpabilog sa inyo. Yung pala walang kuryente, yung barena ang napaikot niya kayo. Kaya tangina ninyo. Tung Diyos nyo, mapapako na to kasi puta lame. Anong you're screwed? Pagkapako, gago, you got nailed kasi dumami na yung sins. Ever since sa torneo na wala pangalan ko. Sa daming kinitil ako tunay na Johnny Sin sa dami ng pinatrabaho mo. Kaya naparito ba to boss para ako'y parusahan, pangalandakan mo. Pero GL kung tunay kang Diyos, mamamatay ka para sa mga kasalanan ko dahil ako. Oh, hindi na niya sinabi. Putang ina. Na-disarm na. Damn! Damn. So mga bro, ayun pa rin. All 3 rounds GL. Pero hindi biro yung pinakita ni Rafian dito Sobrang lakas lang talaga ni GL. Damn. Pero kung yung Rafian na lumaban kay Plaridel, tingin ko siguro pakpuan sobrang lala nitong laban na to. Putang ina. Pero yun nga, all 3 rounds GL, congrats GL, grabe yung pinakita mo dito. Props, Rafian, isa sa mga talagang grabe lumetra ngayon. At putang ina, sobrang solid. Salamat sa napakagandang laban na to sa inyong dalawa. Ayun lang mga bro. At sana nagustuhan nyo itong pagre-review natin dito sa laban na to. Tangina. Shoutout Flip Top sa paggawa sa patuloy na paggawa ng mga ganitong klase ng laban niya. Enigma, what's up? Shoutout sa'yo talaga, boss. Sobrang solid na natutuwa ako kasi pag nakanood ako ng mga ganito parang gusto kong manood na lang parang ayaw kong isiping battle rapper din ako. Gusto ko lang na namnamin lahat ng mga nilalatag nila dyan. So yun, tangina. Kita-kits ulit sa susunod na review mga bro at sa ahon sa lahat ng mga pupunta. Pinapangako ko puking ina, magwawala tayo sa ahon. So yun, hanggang dito na lang mga bro. Ingat palagi, God bless and peace out.